Next year, pwede na kami mag-apply ng citizenship dito sa Canada. And pinag-iisipan namin, hindi ko na mabilang yung negotiations nila na bakit hindi na lang tayong maghanap. Kasi another changes, another adjustment na naman sa kanila. Ayun, ang bilis ng mga bagay-bagay, yung sistema, yung routine, yung schools, kanya-kanya ng dahilan, kanya-kanya ng goal. So, yung iba nga, ayan, finally, dumating na po ang delivery ng aming mga furnitures. Nag-apartment, limited lang yung space, so hindi ka rin naman talaga bili ng mga furnitures. Kami po, mga used item delivery. And tapos na rin naman na yung mga importanteng bilhin, yung mga dining table. Ayan, finally, dumating na po ang delivery ng aming mga furnitures. Bali, pangalawang lipat ito na na-share ko sa aming channel. Yung paglipat namin from Calgary to Edmonton and then sa apartment namin sa Edmonton at itong sa aming first home in Canada. And na-share ko na rin sa mga nakaraang vlogs ko dati na wala nga kaming ganun na gamit talaga sa aming apartment. Nasabi ko nga na kapag pinagkalooban kami na magkaroon ng sariling bahay na doon lang kami bibili ng mga brand new na mga furnitures. And sa awa ng Diyos, ayan, na meet naman namin ang aming goals. So today, ayan, delivery na sa wakas and talagang marami ding gastos pagka ayan, meron ng talagang sariling bahay. Syempre, nung nag-apartment, limited lang yung space. So, hindi ka rin naman talaga bili ng mga furnitures. Kami po, mga used item lang yung amin. Bumili kami ng 2 single bed para sa bunk bed ng mga dalaginding namin. So, ayan. Ito naman yung mga boxes ng bunk bed. So, bubuuin siya. Tsaka carpet. Then, ayan, bumili na rin kami ng recliner. So, sa bricks po namin sila nakuha. Maganda yung timing namin dahil sa nakakuha kami ng mga discounted items dahil sa naka-sale sila. Ito na yung last batch ng aming delivery. And tapos na rin naman na yung mga importanteng bilhin, yung mga dining table, sala, tapos na. Isang kagandahan sa mga deliveries ng brand new sa experience namin. Kung saan mo talaga gusto ipalagay yung ipopwesto yung gamit, doon mo pwede ipalagay, ipabuhat sa kanila. Few moments later. Maliwanag pa nito, pero i-adjust ko lang yung camera para makita yung sunset. Maganda yung sunset, tas nakikita siya talaga dito. Mamaya magiging orange pa yan, na pinkish, na reddish, ang ganda. So, ayan, nakabox siya. Ganyan lang siya dineliver. Yan, ganyan. So, uso talaga dito sa Canada ang DIY, kaya do it yourself na, ikaw na magbubuo. Pero ang kagandahan naman, talagang dito nila sa kwarto nilagay, hindi sa pintuan, sila na yung nagbuhat dito. Lately, ang daming nag-share na for good na sila sa Pilipinas. And actually, for the past years, marami na din talaga iba-iba ng reasons, iba-iba ng estado dito sa Canada, iba-iba rin ng duration sa Canada. Next year, pwede na kami mag-apply ng citizenship dito sa Canada. And pinag-iisipan namin kung full or kung dual.
next month. Magta-3 taon na kami next month. And pinalad na makapasok talaga sa same line of industry si husband at nakabalik kami sa routine namin. So yung routine namin sa Pilipinas bago kami mag-Canada, yun yung naging routine din namin eventually. Sa mga bago po sa aming channel, kami po ay dumating dito sa Canada as students. And that was year 2021, 1-year program. And pinalad na makakuha ng part-time job na inlined sa kanyang work sa Pilipinas. Work from home din siya sa Pilipinas. Yun, by the way guys, nasa IT industry si husband. Nag-desire kami na mag-Canada dahil sa hindi namin nararamdaman yung security ng job. And so, ayun, dumating na kami sa Canada, nag-aral ng 1-year program, and by the grace of God, during the student days, nakakuha siya ng part-time job na IT related and naging team lead position pa yung naibigay sa kanya because of the number of years ng kanyang trabaho. Kung tagal din niya sa industry, talagang nakapag-contribute din yung mga companies. Naalala ko nga, meron kasing isang popular company ng IT sa Pilipinas na naging employer din ni husband, and sabi lang sa akin ni husband, isa yon sa nagdadala din ng application niya. So, isa rin yun talaga din na magandang criteria sa mga pupunta rito na handa rin talaga yung profile natin, yung work background natin. Dahil sa ang labanan ngayon sa job market, ay work experience din. Yung pag-abroad din nowadays, yung kumbaga nahanda rin yung ating work profile, yung ating work history. So yun po sa amin, sa biyaya ng Diyos, talagang sa PR application namin nakatulong yung work history ni husband para makakuha siya ng employer, and then yung employer na yun yung nagdala sa amin sa PR application. So ngayon, nandito na kami sa Canada, na-meet na rin namin yung mga goals namin. Still, may mga challenges pa rin, pero kaya naman, may contentment naman sa buhay. Pero yun nga, napag-uusapan din namin ni husband. And natanong din sa akin to sa Spot Pinoy sa interview, yung mag-for good sa Pilipinas. Kasi yun nga, sa case namin, maganda rin siya na mag-Pilipinas yung aming case. Kasi nga, yung work ni husband ay work from home. Although yung main office ni husband sa kanyang company ay nasa Calgary, pero originally talaga yung main company nila nasa US, so US company. Nag-open lang dito sa Alberta ng branch. Nagsimula siya nung pandemic and naka-work from home ang setup. Although may hybrid sa kanila, yung nagre-report lang 2 or thrice a week sa office. Pinapili siya nung natapos na yung COVID, nag-stick pa rin siya na mag-work from home pa rin siya. Kasi talagang nasanay na rin sa Pilipinas nga, work from home siya, and then nasimulan din dito sa Canada na work from home sa pagiging part-time niya ng student. Then nung nag-full-time, pinili pa rin niya na mag-work from home. And ayun nga, sa case namin, pwede siyang dalhin sa Pilipinas. Nung tinatanong ako ni husband, ang una ko lang talaga na naisip, yung mga bata, yung education nila. Kasi 'di ba, yung setup nga sa Pilipinas, yung mga may kaya, ganyan, papadala nila sa ibang bansa yung mga anak nila for international studies, para maging international yung kanilang education, and for job competition, mas maganda. Sa estado namin, kung siguro babies pa yung mga anak namin, okay na siguro mag-spend ka ng ilang taon, 5 years, ganyan, sa Pilipinas, and then pwedeng bumalik, ganyan, kung citizen na. So yun, importante din talaga na citizen ka na para walang maging aberya, walang maging anumang problema. So sa case namin, naghihinder lang sa amin ay yung education talaga ng mga anak namin. Since malapit na mag-college, hindi pa naman siya college, mag-high school pa lang yung eldest namin. Nakikita namin na magiging mahirap sa kanya na magpapalipat-lipat kami ng country. Ito nga lang yung paglipat namin ng bahay sa dati naming apartment, papunta rito sa new house. Ilang usap, di ko na mabilang yung negotiations nila na bakit hindi na lang tayo maghanap ng bahay na malapit sa school, bakit mas malayo pa, ganyan. Kasi
Marami na daw silang kilala sa school, kilala na nila ang lahat ng teachers, etc. May mga kaibigan na sila doon. So, ang hirap din talaga, mahirap din sa part nila na magpapalipat-lipat yung pag-adapt nila sa surroundings, sa environment, sa routine. So, yun lang din talaga, pagka may isip na yung bata, ang hirap siyang ipalipat-lipat ng lugar, ng location. Kasi another changes, another adjustment na naman sa kanila. So, yun nga, sa case namin, hindi ko siya nakikitang beneficial sa status namin na babalik ng Pilipinas for good. Dahil sa ang aim nga namin ay magkaroon ng international studies, yung mga bata, maging maganda yung education nila, and lalo na magka-college na in the next few years, magka-college na yung eldest namin and susunod na rin yung pangalawa. I believe sa akin na magiging beneficial na dito pa rin sa Canada kung dito sila makakapag-college. Yung isang nakita ko na nag-for good sa Pilipinas, wala kasi dito sa Canada yung family niya. And talagang malaking part ng desisyon ng isang tao yung family. Kasi aanin naman natin, di ba, ang lahat, maginhawang buhay, kung wala naman yung family natin. Malungkot, di ba? Hindi ko rin alam behind yung reason bakit hindi nakarating sa Canada yung family niya, bakit hindi niya nadala. Meron din ako na-encounter naman, maliliit pa yung mga anak, as in, hindi pa nag-aaral. Palagi ko na-encounter na sa province sila nagsisettle, hindi sa major city like Metro Manila. So, I believe na hinanap nila yung parang simpleng buhay na may nature. Although sa Canada, di ba, very nature naman yung dating. Pero siguro yung buhay probinsya, typical na buhay probinsya ng Pilipinas, yun yung hinahanap nila. Sa kanila siguro nag-workout yun dahil sa hindi pa nag-aaral yung mga bata. And although sa Pilipinas, uso na din yung homeschool. Uso na rin yun. So probably pwedeng ganun yung maging way nila ng education sa mga kids nila. So ayun, yun yung unang reason ko. Ako lang to Hindi ko alam sa part ni husband. Pero kung ano naman yung mapagkakasunduan namin, doon naman kami. Pero yung opinion ko sa akin lang. Yun, since hindi naman siya nagbablog. And then yung second reason ko, siguro na bakit hindi kami makapag-for good sa Pilipinas, siguro yung environment lang din dito na na-appreciate ko na peaceful and madali yung mga bagay-bagay. Yung environment na peaceful, tsaka yung routine dito, pag may mga asikasuhin ka sa mga government, driver's license, wala talagang pila. I mean, kung may pila man, hindi talaga siya yung parang buong araw na mauubos mo. Kasi ako lumaki ako sa Metro Manila. Talagang nasanay na ako na ganun pagpupunta ka ng LTO, umaga pa lang, madaling araw pa lang, 6:00, dapat nandun ka na sa LTO, dun sa East Avenue. So, yun yung experience ko pag kukuha ko ng lisensya at magre-renew or kahit pupunta ka ng City Hall, kailangan maaga pa lang, 6:00, alis ka na ng bahay. Pagbukas ng mga offices ay nandun ka na, nakapila ka na. So, yun yung naging routine ko rin. Pero dito, although may pila, pero hindi talaga siya ganun na ka-overwhelming na pila. Pagka may kailangan ka sa City Hall or ganun mga papeles, yung mga computers, mga Xerox, wala ka nang poproblemahin sa mga ganon kasi napaka-flexible, pwedeng soft copy, pwede mong ipaprint pero may katabi kang printer. Katulad sa Service Canada, may mga computers na nandoon na libre na pwede kang magpaprint, nakahilera lang sila doon pag kailangan mo. So, naman sa medical din, madalas din kami magpa-check up dahil may mga bata, tapos pagka-pregnant ako noon, matagal din ang waiting times. 1 hour, more than 1 hour ang hintayan. Yung sa amin, sa experience namin sa Medical City, talagang crowded din yung clinic. Although may pila din ang clinic dito, may waiting times, hindi na bago sa akin. Para sa akin mas mabilis pa rin dito sa Canada compare sa experiences ko sa Pilipinas pagka, ayun, nakapila kami sa doctor, sa clinic, gano'n. Nalobat tong microphone ko kaya kailangan mo na mag-charge tapos nag-lunch na rin tayo. Honestly talaga, yun din yung na-appreciate ko dito sa Canada as first world country. Mararamdaman mo din talaga na
ayun, ang bilis ng mga bagay-bagay, yung sistema, yung routine, yung schools. Pero ganun pa man, naisip nga namin ni husband, siguro kung wala kaming anak, i-consider namin na bumalik ng Pilipinas. Why not? Kasi, alam mo yun, iba pa rin naman yung Pilipinas pagdating sa mga reunion, Christmas, bagong taon. Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak mo. Ganun pa man, may mga priority pa rin talaga na kailangan gawin para sa family. So sa ngayon po, yung ano talaga namin, yung education ng mga bata, na mabigyan sila ng magandang education. Dito sa Canada, sa location namin, na-scout na rin namin yung possible na maging university school ng mga kids. So hindi naman mahirap. Swerte din dito sa aming location, dito sa Canada, na hindi na kailangan lumipat ng ibang city para makapag-aral ng college. Pwede lang talaga na magbalikan araw-araw, 30 to 35 minutes drive ng mga bata sa college. So, yun lang din talaga yung na-appreciate ko, na hindi na namin kailangan maghiwa-hiwalay, mag-dorm yung bata para lang makapag-aral sa college, sa university. Kaya, ayun guys, ang masasabi ko lang talaga, kanya-kanya ng dahilan, kanya-kanya ng goal. So, yung iba nga, umuwi dahil nakaipon naman, after 5 years, 10 years, nag-decide na bumalik ng Pilipinas kasi may pang negosyo na budget. Sa mga nag-for good po sa Pilipinas, mga bumalik sa Pilipinas, please share your experience, your situation sa comment section para makatulong din po sa mga nag-iisip kung babalik ng Pilipinas. Magandang discussion din ito. So, ayun guys, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please consider subscribing. Pinag-uusapan po natin dito ang mga buhay-buhay dito sa Canada, ang latest about immigration, at iba pang mga topic about Canada. So, ayun guys, thank you for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.